Amerika umatake ng todo sa Iran. Nagpadala ng mga B-1 bombers sa Iran at yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Pumasok sa mas seryosong yugto ang labanan matapos ipadala ng United States ang mga B-1 bombers sa ibabaw ng Iran. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ang ganitong klase ng bomber laban sa mga target ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC mula nang muling magsimula ang airstrikes 12 araw bago nito. Ang B-1 bomber ay isang malaking military aircraft na kayang magdala ng mabigat na conventional bomb load. Maaari rin itong mag-refuel habang nasa ere, kaya nitong manatili sa operasyon ng mas matagal at makalipad mula sa malalayong military bases. Bagamat nuclear capable ang klase ng eroplanong ito, conventional bombs ang binanggit na dala nito sa naturang operasyon. May ilan sa mga B-1 bombers na iniulat na umaalis mula sa military base sa United Kingdom. Dahil dito, agad na nagbanta ang Iran na maaari nitong ituring na legitimate targets ang mga base na ginagamit ng United States sa pagpapalipad ng mga bomber. Ibig sabihin, hindi na lamang Iran at United States ang direktang apektado sa lumalawak na tensyon. Posibleng madamay din ang United Kingdom dahil pinayagan nitong gamitin ang kanilang mga base sa operasyon. Kasabay ng pagdating ng mga bomber, iniulat ng United States Central Command o CENTCOM na mahigit 50,000 American military personnel na ang nasa rehiyon. Dahil sa laki ng puwersang ito, mas marami ng pagpipilian si President Donald Trump kung paano ipagpapatuloy ang operasyon laban sa Iran. Maaari niyang palakasin ang airstrikes, protektahan ang mga barko sa Strait of Hormuz o magdagdag pa ng military assets kung lalo pang lumawak ang conflict. Hindi lamang combat forces ang dinagdagan ng United States. Ayon sa ulat, nagkaroon din ng pagdami ng technical personnel at medical staff. Kabilang dito ang 150 medics na ipinadala sa Landstuhl Regional Medical Center sa Germany. Ang ganitong paghahanda ay senyales na inaasahan ng United States na maaring tumagal o maging mas mabigat pa ang operasyon. Habang nagpapatuloy ang deployment, muling binumba ng United States ang mga Iranian military positions. Umabot na ito sa ika-12 sunod na gabi ng pag-atake. Ipinapakita nito na hindi na isang beses na strike lamang ang ginagawa ng American forces. Tuloy-tuloy na campaign na ito na ang layunin ay pahinain ang military capability ng Iran at pigilan ang IRGC na makapaglunsad pa ng mas maraming operasyon. Nagbigay rin ng babala si President Trump na maaaring madamay ang civilian infrastructure kung ipagpapatuloy ng Iran ang panggugulo sa commercial shipping. Ang pangunahing dahilan nito ay ang mga insidente sa Strait of Hormuz kung saan inaakusahan ang Iran na pinipigilan at inaatake ang mga barkong dumaraan sa international waters. Sa kabila ng sunod-sunod na airstrikes, wala pa ring malinaw na progreso sa diplomatic talks. Sinabi ni Secretary of State Marco Rubio na naghahanap umano ng kasunduan ng Iran. Ngunit nananatiling duda ang United States kung mapagkakatiwalaan pa ang anumang bagong deal. Ayon kay President Trump, ilang beses nang humihingi ng pag-uusap ang Iran, direkta man o sa pamamagitan ng ibang bansa. Ang problema, ayon sa panig ng United States, ay ang record ng Iran sa mga nakaraang kasunduan. Kapag may napirmahang deal, inaakusahan ang Iranian leadership na binabago o nilalabag nito ang napagkasunduan. Dahil dito, maraming nagtatanong kung may saysay pa bang bumalik sa negotiating table, kung maaari rin namang masira agad ang susunod na ceasefire. Sa pagpasok ng B-1 bombers, malinaw na hindi lamang simpleng warning ang ipinapadala ng United States. Ipinapakita nitong handa itong gumamit ng mas malalaki at mas mabibigat na military aircraft laban sa IRGC. Kasabay nito, ang pagbabanta ng Iran sa United Kingdom ay nagbukas ng posibilidad na mas marami pang bansa ang madamay kapag nagpatuloy ang escalation. Ito pa lamang ang simula ng mas malaking pressure campaign habang nasa ere ang mga B-1 bombers at patuloy ang pag-atake sa Iranian military positions. Naghahanda naman si President Trump ng panibagong hakbang, ang paggamit sa frozen Iranian funds upang bayaran ang mga pinsalang ginagawa ng Iran sa mga barko at kalapit na bansa.
dahil ginagamit ng United States ang military base sa United Kingdom. Para sa operasyon ng B-1 bombers, idineklara ng Iran na maaari na ring maging legitimate targets ang mga base na ito. Para sa Iranian government, ang pagpapagamit ng mga pasilidad ay direktang suporta sa airstrikes laban sa kanila. Malinaw ang mensahe ng Iran. Kapag may bomber na umalis mula sa British territory at umatake sa Iranian targets, pananagutin din nila ang bansang pinanggalingan nito. Hindi direktang sinabi kung kailan o paano sila atake. Pero sapat ang banta para palawakin ang tensyon mula Middle East papunta sa Europe. Hindi rin simpleng aircraft lamang ang B-1. Kaya nitong magdala ng malaking conventional payload at maaari itong mag-refuel habang nasa ere. Dahil dito, kayang magsagawa ng United States ng long-range operations nang hindi kailangang ilagay ang lahat ng bomber malapit sa Iran. Ang paggamit sa United Kingdom ay nagbibigay sa American forces ng dagdag na lugar kung saan maaaring magsimula ang kanilang missions. Pero habang nadadagdagan ang military options ng United States, tumataas din ang risk para sa United Kingdom. Kapag tinupad ng Iran ang banta, posibleng targetin nito ang military installations, aircraft facilities, o iba pang lugar na konektado sa American operations. Hindi pa ito nangangahulugan na siguradong aatakihin ang British territory. Pero ipinakita ng Iran na handa itong magbanta sa isang NATO member para pigilan ang mas malawak na bombing campaign. Kasabay nito, iniulat ng CENTCOM na mahigit 50,000 United States forces na ang nakadeploy sa rehiyon. Ang malaking bilang na ito ay nagbibigay kay President Donald Trump ng maraming pagpipilian mula sa pagpapatuloy ng airstrikes hanggang sa mas malawak na military operation kung hindi uurong ang Iran. Para sa Iran, delikado ang sitwasyon dahil hindi na lamang mga base sa Middle East ang maaaring gamitin laban sa kanila. May access ang United States sa mga pasilidad ng malalapit nitong allies, kabilang ang United Kingdom. Ibig sabihin, kahit subukan ng Iran na bantayan o atakihin ang mga American base sa Gulf region, maaari pa ring manggaling sa ibang bansa ang mga bomber na tatarget sa kanilang military positions. Ang pagbabanta sa United Kingdom ay maaari ring magdulot ng kabaligtarang resulta. Sa halip na umatras ang British government, maaari nitong palakasin ang cooperation nito sa United States. Kapag inatake ng Iran ang isang British military base, posibleng magkaroon ng dahilan ang United Kingdom na direktang sumali sa mas malaking operasyon. Lumabas din sa diskusyon na umabot sa puntong kaya nang maglabas ng Iran ng credible threat laban sa United Kingdom dahil sa kanilang missile capability. Ginamit ito bilang argumento na lumakas ang Iran habang nagpapatuloy ang mga nakaraang negosyasyon at kasunduan. Sa kabila ng banta, hindi tumigil ang United States sa operasyon. Nagpatuloy ang airstrikes laban sa Iranian military positions habang walang nakikitang malinaw na progreso sa diplomatic talks. Sa puntong ito, hindi na lamang military pressure ang gustong gamitin ni President Trump. Naghanda rin siya ng economic response na direktang tatama sa perang inaasahan sanang mabawi ng Iran. Hindi lamang military force ang ginamit ni President Donald Trump para dagdagan ang pressure sa Iran. Inanunsyo rin niya na maaaring kunin ng United States ang pera ng Iran na kasalukuyang hawak at kontrolado nito upang bayaran ang anumang pinsalang gagawin sa mga barko, cargo at iba pang property. Ayon sa kanyang pahayag sa Truth Social, mula ngayon, ang lahat ng damages na dulot ng Iran sa commercial ships at kanilang mga kargamento ay maaaring bayaran gamit ang Iranian funds na nasa kontrol ng United States. Kahit lumaki pa ang kabuuang halaga ng pinsala, sinabi niyang ito ang makatarungan at tamang gawin. Direkta itong tumama sa isa sa mga natitirang leverage ng Iran. Umaasa kasi ang Iranian government na mababawi pa nito ang frozen assets bilang bahagi ng posibleng peace agreement. Kapag nagkaroon ng bagong deal, pwede sanang ibalik ang perang iyon sa kanilang bansa. Pero sa bagong kondisyon ni President Trump, hindi na siguradong makakabalik sa Iran ang pera. Kapag ipinagpatuloy nito ang pag-atake sa mga barko o panggugulo sa Strait of Hormuz, maaaring ilaan ang kanilang assets sa mga bansa at kumpanyang napinsala. Agad namang tumutol ang Iranian Foreign Minister. Sinabi niya na ang pagkuha sa assets ng isang bansa para bayaran ang mga future claims ay maaaring magtakda ng mapanganib na president.
Nagbabala rin siya na kapag naging normal sa mga gobyerno ang pagkumpiska ng pera ng ibang bansa, wala ng assets ang maaaring ituring na ligtas. Pero para sa panig ng United States, hindi ito simpleng pagkuha ng pera ng walang dahilan. Ang tinutukoy na damages ay iyong pinsalang gagawin ng Iran habang sinusubukan nitong palawakin ang conflict. Kabilang dito ang pag-atake sa mga commercial ships sa Strait of Hormuz at sa mga kalapit na bansang hindi naman direktang kasali sa labanan. Malinaw ang bagong patakaran. Kapag may barkong inatake, kargo na nasira, o bansang napinsala dahil sa kilos ng Iran, hindi na ibang bansa ang sasagot sa buong gastos. Ang Iranian government mismo ang pagbabayarin gamit ang perang inaasahan sana nitong mabawi. Bago ito, naniniwala ang Iran na kaya nitong gamitin ang Strait of Hormuz para takutin ang global economy. Kapag naantala ang shipping sa lugar, maaaring tumaas ang presyo ng langis at maapektuhan ang supply ng maraming bansa. Umaasa ang Iran na ang ganitong pressure ay magtutulak sa United States at mga allies nito na bumalik sa negotiation table. Pero dahil sa plano ni President Trump, bawat pag-atake ay maaari ng direktang bawasan ang Iranian funds. Sa halip na ibang bansa lamang ang malugi, ang Iran mismo ang mawawalan ng perang kailangan nito para sa sariling economy, military operations, at pagpapatuloy ng suporta sa mga militant groups. Kailangan ng Iranian regime ng economic lifeline para patuloy nitong ponduhan ang military at mga grupong sumusuporta rito. Kailangan din nito ng pera para muling itayo ang nasirang military at nuclear capabilities. Kapag tuluyang ginamit ang frozen assets bilang pambayad sa damages, mas mahihirapan ng Iran na makabawi pagkatapos ng conflict. Hindi naman bagong nakumpiska ang perang tinutukoy. Nasa kontrol na ito ng United States at wala ng direktang access dito ang Iran. Ang malaking pagbabago ay ang dating posibilidad na maibalik pa ito kapag nagkaroon ng kasunduan. Hindi rin nito madaling mapipilit ang ibang bansa na punduhan ang reconstruction pagkatapos ng conflict. Kung ang Iranian funds ang unang gagamitin sa compensation, mas kaunti ang matitirang pera para sa military, nuclear facilities, at iba pang programang gustong buhayin muli ng Iranian government. Ito ang economic pressure na kasabay ng tuloy-tuloy na airstrikes. Habang binabawasan ng United States ang military capability ng Iran, binabawasan din nito ang perang maaaring gamitin para makabangon at muling magpalakas. Pero hindi pa rin umatras ang Iran sa Strait of Hormuz. Patuloy nitong nakita ang mahalagang shipping route bilang paraan para kontrolin ang galaw ng mga barko at pilitin ang United States na magbigay ng concessions. Ang hindi nito inaasahan, ang mismong hakbang na iyon ang unti-unting nagtanggal sa natitira nitong leverage. Habang nagpapatuloy ang panggugulo ng Iran sa Strait of Hormuz, mas lalong lumiit ang puwersa nitong gamitin ang shipping crisis bilang panakot sa United States at sa ibang bansa. Ang inaakala nitong pinakamalakas na bargaining tool ay unti-unting nawalan ng epekto. Ang plano ng Iran ay simple. Kapag inatake o hinarang nito ang mga commercial ships, maantala ang pagdaan ng langis at iba pang cargo sa Strait of Hormuz. Kapag nagkaroon ng problema sa supply, tataas ang presyo ng langis at maaapektuhan ang global economy. Dahil dito, umaasa ang Iran na mapipilitan ang United States at mga allies nito na makipag-negotiate. Pero nagbago ang sitwasyon nang sabihin ni President Donald Trump na ang Iranian funds na hawak ng United States ang gagamitin sa pagbayad ng damages. Sa bawat barkong aatakihin ng Iran, sariling pera rin nito ang posibleng mawala. Hindi lamang commercial ships ang tinatarget ng pressure campaign ng Iran. Ayon sa panig ng United States, inaatake rin nito ang mga kalapit na bansang hindi naman direktang kasali sa conflict. Layunin nitong palawakin ang problema para mas maraming bansa ang manawagan na itigil ang American military operations. Pero sa halip na lumakas ang pressure laban sa United States, mas maraming bansa ang maaaring kumampi laban sa Iran. Ang mga bansang umaasa sa ligtas na shipping route ay direktang naapektuhan ng anumang pag-atake sa Strait of Hormuz. Kapag nasira ang mga barko, naantala ang cargo, at tumaas ang insurance costs, hindi lamang Amerika ang nalulugi. Dito nawalan ng kontrol ang Iran sa strategy nito. Hindi na nito kayang sabihin na ang pag-atake sa shipping ay problema lamang ng United States. Apektado rin ang Gulf countries, shipping companies,
oil importers at mga ordinaryong consumers sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bukod dito, mas mahirap nang gamitin ng Iran ang frozen assets bilang kapalit ng ceasefire. Dati, inaasahan ng Iranian government na maaari nitong mabawi ang pera kapag pumayag itong pumasok sa isang bagong agreement. Isa itong mahalagang incentive para sa negotiations. Ngayon, hindi na malinaw kung may pera pang maibabalik kapag natapos ang conflict.